to Jesus saying, Master, the one you love is ill. When Jesus heard this, he said, this illness is not to end in death, but is for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, so when he heard that he was ill, he remained for 2 days in the place where he was. Then after this, he said to his disciples, let us go back to Judea. When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. When Martha heard that Jesus was coming, he went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would have not died. But even now I know whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise. Martha said, I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world. He became perturbed and deeply troubled and said, where have you laid him? They said to him, Sir, come and see. And Jesus wept. So the Jews said, see how he loved him. But some of them said, could not the one who opened the eyes of the blind have done something so that this man would have not died? So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay across it. Jesus said, take away the stone. Martha, the dead man's sister, said to him, Lord, by now there will be a stench. He has been dead for 4 days. Jesus said to her, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone, and Jesus raised his eyes and said, Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me. But because of the crowd here, I have said this, that they may believe that you sent me. And when he had said this, he cried out in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, tied hand and foot with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, untie him and let him go. Now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. If you have noticed this, Martha said, the one you love is ill. The one you love is ill. He did not say, my brother is ill. The one you love is ill. He focused more on the relationship with what Jesus and Lazarus have. Ano ba ang ginawa ni Lazarus at gano'n na lang ang pag-ibig ni Jesus sa kanya? Ano ba ang ginawa ni Martha at Mary na gano'n na lang sila kahalaga? Martha, Mary, and Lazarus live in Bethany. And Bethany means the house of the poor. Bethania, the house of the poor. Are they poor? No.
Their family is not poor. If you're given a chance to visit their house, where the church was erected, you will see a huge oil press. Mayroong gilingan ng olive press. Ano po? It means mayaman sila, mayroon silang orchards. But how come they were loved? Because according to the story, the poor in that place would go to that family, and the family would support the poor in Bethany. I guess because Jesus loved the poor, He loves the people who loves the poor. Listen to that. Because Jesus loved the poor, He loves the people who loves the poor. Second, why did Jesus waited instead of going directly to the house of Martha and Mary? Why did He waited and made him reach the place for 4 days? Because you have to understand the Jewish culture. The Jewish culture is that if you have died and you are already dead for 3 days, it means you are dead. If you are already dead for 3 days, it means you are already dead. Kaya dumating siya on the 4th day, so that the people will really believe that Lazarus is already dead. If you are dead for 2 days and somebody came and raised you up, people will not believe that you are being raised from the dead. You are not raised from the dead. He waited to stress a point, ano po? That He is the resurrection. He did not cure Lazarus because it is more glorious for Him to raise Lazarus from the dead. Understand that. He did not cure Lazarus because it is more glorious for Him to raise Lazarus from the dead. People can cure the sick. Only God can raise you from the dead. Keep that in mind. Because the second reading says, if you die in Christ, you will rise with Him. If you die in Christ, you will rise with Him. My dear friends, my brothers and sisters, but what can we learn from this story? We already believe that Jesus can raise the dead, because this is not an isolated case. He raised the dead of the son of a widow from Nain. He raised the dead who is the son of a widow from Nain. So this is not the first time. This is not the first time. If you are given a chance to go to Holy Land, you can visit Nain. The church is still there, except the community around Nain, or Nain, the village of Nain, is already a Muslim village. But they all recognize the miracle that had happened in that place. So even the Muslim community protected, preserved, and honored the place. Honored the place. This is not an isolated case. But it is good to understand this. Number one, that Jesus did not only suffer physically, He also suffered mentally, psychologically, and emotionally. If you are given again a chance
to walk along the Palm Sunday road, you will pass by a church called Dominus Flebit. Dominus Flebit. It is a church located along the valley where you can see the gate of Jerusalem, the temple area where Jesus wept, saying the words, if you only knew, because the people, the temple refused to believe in Him. Out of desperation, out of frustration, maybe because they did not listen, Jesus wept over them. Now, out of His relationship with Lazarus, He wept. Because He is fully human. Sa madalit sabi, nasasaktan ang Diyos. I guess what is more difficult for Him is when He is being tortured and laid to crucifixion. The very people He killed are the same people who said, crucify Him. Mas masakit yon. Yung mga taong tinulungan mo, mga taong pinagaling mo, sila rin yung mga taong sumisigaw, ipako siya sa krus. Alam niyo ang pakiramdam nun. Alam niyo ang pakiramdam nun. But to make this more personal, I would confess that when my brother died last year, up to now, I have not recovered from it. Psychologically, I have not recovered from it. And I would confess there are things you can believe, but you cannot accept. Naniniwala ako na muling mabubuhay ang kapatid ko, pero ang kalooban ko, ayaw tanggapin na wala na siya. Lalong-lalo na pag mayroon kami okasyon, lalong-lalo na kapag mayroong magandang pangyayari sa buhay namin, namimiss namin ang aming kapatid. Too young to die. Pag iniisip mo, pagkamisan, mas katanggap-tanggap na yung minamahal mo, mayroong lingering sickness, at ikaw mismo magsasabing, sige Lord, kunin mo na. Kawawa naman. Di po ba, no? Pag matagal lang may sakit, ikaw na magsasabing, Lord, kunin mo na. Pero yung walang sakit, bigla lang pumunta sa hospital dahil masakit ang tiyan, 9:00, 1:00 patay na, ang hirap tanggapin. Ang hirap tanggapin. Kaya nung binuksan yung pagkakabalot, nung makita ko mukha niya, ang aking tanong, ano naman nagmamadali ka? Ano naman nagmamadali ka? I cannot find the reason why you pass away. And when Bishop Sok officiated one of the masses, he said, sometimes it is better for a person to die quickly than to suffer. It is more understandable a person died quickly than seeing him suffer. Di po ba, no? Kaya nga, pag tinanong kayo, in what way do you want to die? Gusto niyo natutulog kayo. Di po ba? Sana kunin ako ni Lord habang natutulog para wala nang hirap. Di po ba, no? Oh, kaya sa misa may namamatay. Natulog eh. Ano po? Kinuha ni Lord. Di po? Answered prayer. Di po ba, no? Oh, kasalanan ba ng Diyos yun? Hindi. Yun ang panalangin mo. Kunin na, Lord, kunin mo na ang nanay ko habang natutulog ko. Nagsimba, patay. Di po ba? No? Ikaw din, kinuha ka rin. Ano po? Oh, nandito ka? Oh, kinuha tayo sabay. Natulog kayo na sabay. Ano po? But kidding aside, yes, mabuting ang ganon. Ano po? But lately,
A brother priest, 1 year older from me in the seminary, had a lingering sickness. He had a heart attack because of his diabetes. Ano pa? Yung mga classmate namin sa diabetes. Ano pa? Nobody dies in diabetes. Through diabetes. Nobody dies. You will die in complication. Keep that in mind. If you are diabetic, you will die in complication. Ano pa? I-enjoy nyo na bago kayo mamatay. Ano pa? Kainin nyo na lahat. Ano pa? Sabihin mo, mamamatay na ako. Ano pa? Sabay tulog. Di ba? Para feel. Ano pa? 3 years. On and off in the hospital. Ano po? Heart attack. Nagkaroon ng open heart. Then later on, nagkomplikasyon sa utak. Terrible. For 3 years, he was in bed. And he passed away. And Bishop Sok said again in his homily, questioning God. Why? Ano pa? Kasi yung previous homily, mabuti na yung kinuha kaysa magdusa. Bakit ito pinagdusa pa? Di pa ba, no? And I was listening to his homily. I thought there was a good answer. And the answer was, ganun talaga. May mga bagay na hindi nyo maintindihan. Ganun talaga. Ano po? Whether you like it or not, ganun talaga. Hindi po ba? Bakit siya namatay? Ganun talaga. Bakit siya nagdusa? Ganun talaga. Bakit pangit siya? Ganun talaga. Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, there are things you cannot explain. Someday, you will be able to understand. Why I'm sharing this to you? Why I'm sharing this to you? Because it is very consoling to hear the Word of God saying, it is more glorious for Him to raise Him from the dead. It is more glorious for Him to raise Him from the dead. He could have healed my brother, but it will be more glorious for Him to raise him from the dead. Why? Because eventually, I will die. You will die. When? I do not know. How? I do not know. But it will come. I hope you are not in a hurry. But it will come. My dear friends, that's why it is good to look at Lent in the context of Easter. Because if there is no resurrection, what will happen to us? If there is no resurrection, what will happen to us? But it is also scary knowing that there is a resurrection. What will happen to the wicked? Hello? Listen. If there is a resurrection, then it is very consoling for us. But if there is a resurrection, what will happen to the wicked? It's a good question. If the one doing good things will have a resurrection with Christ, and the gospel said, those who do wicked will also resurrect in condemnation. Merong muling pagkabuhay sa buhay na walang hanggan sa mga taong gumagawa ng mabuti, at mayroong muling pagkabuhay sa paghusga sa mga taong gumagawa ng masama. While there is a time, brothers and sisters,
while still there is a time, don't wait for the last moment. At buo. Yung mga tao daw napagod na nakatayo, umupo na lang yung iba. Ano po? Sa haba, nainip na yung iba. Kaya nang sabihin ng pari, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang sagot dapat doon ay, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sagot ng mga tao, ay, salamat sa Diyos. Natapos din. Ano pa? Sa buhay pananampalataya, dalawang okasyon na kung saan tayo mga Pilipino ay punong-puno ang simbahan. Una, Ash Wednesday. Ikalawa, Linggo ng Palaspas. Ano pa? Kahit hindi magsimba, malagyan lang ng krus, pwede na. Hindi po ba? Ano? Ngayon naman, kahit hindi rin magsimba, mabless lang ang palaspas, pwede na. Mga minamahal na mga kapatid, putulin nyo man ang buong niyog, kunin nyo man ang lahat ng dahon, ang palaspas na yan, hindi kayo ililigtas. Ano po? Naiiwan tayo sa ritual, pero walang pagbabagong buhay ang marami. Walang pagbabagong buhay ang marami. Every time I go to the Holy Land and celebrate my masses, one of them is in Bethpage, Bethphage. Beth means house, page means unripe pigs. Ang hilaw na igos. Ang bahay ng hilaw na igos. Doon nagsimula. Bakit? Dahil hilaw nga eh. May hinog ba? Hindi mo alam. Tayo, mahilig tayo sa kalboro. Kukunin mo ng hilaw, sa kalboro mo na lang pahihinugin. Tapos umaasa kang maging matamis. Mga minamahal na mga kapatid, may mga bagay na hindi pwedeng madaliin. Pero nagmamadali tayo kasi kulang ang ating pasyensya. Kulang ang pasyensya. Sabi ko nga kanina, I'm sure pagkatapos ng misa, may lalapit, magpapabless ng palaspas. Ano pa? Sigurado ako. Sanay na ako dyan. Kaya mamaya, pagkatapos ng misa, tatawagin ko yung hindi na-bless ang palaspas. Punta tayo ditong lahat sa harap. At kami ay magpro-prosesyon sa Ayala. Ano po? At sasabihin, ito ang mga late. Ano po? Ito ang mga late. Ano? Hindi ko alam kung lalapit sila. Many times, we are too particular with the rituals. And many people, like the olden times, did not understand what is happening. Many of them, I believe, failed to recognize Jesus. Sino yan? Hindi po ba, no? Sino yan? Hindi nila kilala. Ha? At maraming nagchichismisan. Katulad ng mga prosesyon sa ating mga parokya, pag dumaan na sa tapat ng bahay, hindi na tinatapos ang prosesyon. Umuwi na sa bahay. Yung iba naman, nag-aantay lang sa bahay. Hindi po ba, ano? Nag-aantay lang. Ayaw sumama. Pero gusto ng biyaya. Mga minamahal na mga kapatid, this year, the Patriarch of Jerusalem issued a pastoral letter that this year, there will be no Palm Sunday procession in the Palm Sunday road. And he invited all the people in Jerusalem to, instead of joining the procession, pray. Pray for the end of war. Pray. At alam po, nagdadasal din kayo. Sabi nung isang nag-message sa akin, Father, pinagdadasal ba? Ba't parang hindi namin pinagdadasal sa aming parokya na matigil ang gyera? Sabi ko, gusto ko malaman saang parokya yan. Ano po?
Sa lahat ng misa, pinagdadasal natin matigil ang digmaan. Bakit natin pinapatigil ang digmaan? Ano sagot? Hello? Ano sagot? Ha? Walang mamamatay? Kahit walang digmaan, may namamatay. Di po ba? Ano? Gusto lang tumigil ang digmaan para hindi na tuluyang tumaas ang presyo ng krudo. Di ba? Yun ang dahilan. Mga minamahal na mga kapatid, pag hindi tayo naapektuhan, hindi tayo nakikialam. Parang away ng kapitbahayan. Ha? Bahala kayo diyang mag-away. Huwag lang kayo magbarilan. Di po ba? No? Kasi baka lumampas ang bala, pumunta sa amin. Di po ba? Wala tayong pakialam. Merong isang nag-message. Sabi niya, Father, ipagdasal mo naman, tulungan mo naman ako. Kasalanan ba ito? Na gusto namin ipagdasal, mamatay ng tatay namin. Ano po? Sanay na ako sa mga ganyang panalangin. Mamatay ang tatay. Ano po? Pero syempre, inaalam mo kung anong dahilan. At ang dahilan ay, matagal nang may sakit ang ama. Palagi malaki na ang gastos. Siya lang ang nag-aalaga. Marami silang magkakapatid, pero hindi tumutulong. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, alam natin ito. Kahit gaano kalaki ang problema, kung tayo ay nagtutulungan, parang gumagaan. Pero kung ang problema kahit magaan, ikaw lang ang gumagawa, parang sobrang bigat. Di po ba, ano? Paulit-ulit ko itong sinasabi. Walang magulang na nagrereklamo dahil lang mayroon siyang pinapalaking 5 anak. Meron ba? Walang magulang na nagrereklamo dahil nagpapalaki siya ng 5 anak. Pero, bakit yung 5 anak nagrereklamo? Sino mag-aalaga sa iisang magulang? Hello? Naintindihan po ba niyo ako? Meron bang mga magulang sa inyo nagreklamo na meron kay 5 anak, 7 anak, 8 anak, na pinag-aaral, wala kayong maipon, na pag may sakit kayo nagsasabi, Lord, sana ako na lang may sakit. Di ba? Yan ang magulang. At nang nakatapos sa mga anak, wala kang naipon, matanda ka na, meron kang karamdaman, pinagtataboyan ka, para bagang ikaw ay may keto na walang gustong kumalinga. Mga minamahal na mga kapatid, ang tunay na mananampalataya ay isinasabuhay ang buhay pananampalataya unang-una sa loob ng tahanan. Maraming madali lang sumigaw, praise the Lord, praise the Lord. Madali lang yan. Pero, pag may pangangailangan, doon tayo, sabi nga'y nasusubukan. Hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal. May mga anak na nagsasabing, bigyan mo na yan para umalis. Bigyan mo na yan para tumahimik. Di po ba, ano? Marami. Kaya maraming magulang na may sakit, hindi na nagkukwento kasi ayaw makaabala sa mga anak. Mga anak, ang aking paalala, tatanda rin kayo. Ikalawang paalala, magkakasakit din kayo. Hari nawa, may maglibing sa inyo. Di po ba, anak? Sabi nga sa kaparian, bago ka magkasakit, isulat mo na sa last will and testament mo, kahon o garapon. Di po ba, ano? Kahon, may kabaong. Garapon, cremated. Sigurado ako, nanay, ikaw, anak, madamot ka sa sarili mong magulang, garapon ka. Garapon. At hindi ko alam kung meron kang paglalagyan. Sapagkat kung anong iyong tinanim, siyang iyong aanihin. Tandaan niyo yan. The only law with a promise is to honor your mother and father. The only law. That's why one of our greatest sin, children,
is to disregard our parents. Ang malaki nating kasalanan, mga anak, ay yung pabayaan ng sarili nating mga magulang. Hindi nag-ipon yan dahil ginastos lahat sa iyo. Sa luho mo, na kung saan ayaw mong pumasok dahil hindi bago ang iyong sapatos. Hindi bago ang iyong damit. Ayaw nating tingnan ang ating mga sarili. Dalawang tanong, nakita mo ba ito? Ikalawa, naiintindihan mo ba ito? Yung mga pinagaling, sila din mismo nagsabing, ipako siya sa krus. Marami doon pinakain. Bahagi yan sa 5,000, 4,000, 3,000 pinakain. Dahil sunod na sunod, dahil may karamdaman. Ano sabi ko? Ang utang na loob ay hindi mababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Ang malungkot na kwento ay sa sariling pamilya, maraming nagdadasal, maraming nagsisimba, ngunit maraming nagpapabaya. Mahirap yung nanonood lang tayo, pero ayaw nating makibahagi. May 2 bata doon, habang binabasa ko yung dapat basahin, naku, naiinip na. Gusto na nilang i-bless ang kanilang palaspas. Ano po? Ano bang gagawin nyo dyan sa palaspas na yan? Ha? Hello? Ano gagawin ninyo? Ha? Ano nga ba? Di ba? Ano? Ano nga bang gagawin? At sa iba sa inyo, ilalagay sa pinto ng bahay. Di ba ano? Ilalagay sa pinto ng bahay. Para saan? Para hindi makapasok ang masamang espiritu. Di po ba ano? Tama naman. Ang problema yan, paglagay ninyo, yung nasa loob, di na rin makakalabas. Sama-sama kayong lahat sa loob. Ha? Sama-sama kayo. Ano po? Kaya sana, bago nyo ilagay yan sa pinto, iwas-iwas nyo muna sa loob at lumabas kayong lahat. At hindi na rin kayo makakapasok. Naiwan tayo sa ritual. Anumang pananampalataya na walang pag-ibig ay hindi tunay na pananampalataya. Higit sa lahat, ang pananampalataya na nagpapabaya sa sariling pamilya ay hindi tunay na pananampalataya. Itanong mo, kuya, itanong mo, ate, nakita mo ba? Naintindihan mo ba ang iyong ginagawa? Amen. Going back to what I've said, an authentic Christian life is a life rooted in love. Ang tunay na pananampalataya ay pananampalataya na kaugat sa pagmamahal. Hindi ito paghusga, pero maganda itong pakinggan. 2 uri ng tao sa panahon natin ngayon ang masasadlak sa impyerno. Ang isang uri ay ang mga taong pinabayaan ng pamilya, lalong-lalo na ang matatandang magulang na may sakit. Hello? Ikalawa, yung pinakain ang pamilya mula sa nakaw. Inuulit ko, 2 uri ng tao, hindi ito paghusga. Nasa kautusan ito. Igalang mo ang iyong mga magulang at huwag kang magnakaw. Ang pamilya, ang mga taong nagpabaya sa pamilya, lalong-lalo na ang mga magulang na may sakit, pinabayaan ng mga magulang may sakit at matatanda. Ikalawa, kung saan pinakain ng pamilya mula sa nakaw. Maliit man o malaki,
kung nagnakaw ka, malaki ang iyong kasalanan. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Look, we pray, O Lord, in this your family, for whom our Lord Jesus Christ did not hesitate to be delivered into the hands of the wicked and submit to the agony of the cross, who lives and reigns forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you in your family. The Father. The people were so engrossed with their part, and Pilate said, "Are you the king of the Jews?" Huh? May drama pa. Ano pa? I was a seminarian then in Guadalupe. There was a huge traffic caused by someone who climbed the bridge trying to commit suicide. Somebody wants to jump from the bridge. And because of that, there were commotions. Traffic was terrible. And we were asking, what is happening? Siyempre, madali lang malaman ng balita kasi marami namang chismoso. Ano po? At sabi ng isang guard, meron pong gusto magpakamatay. Ano po? Nasaan? Sabi ko, nasaan? Nandun po sa ibabaw. Ano po? So, tinitingnan ko, para namang walang nagsusumikap, kausapin siya. Ano po? Natagalan din yung drama. Natagalan din ang drama. At sa TV Patrol nung gabi, tinanong yung lalaki dahil hindi naman natuloy, sabi niya, ba't di ka tumalon? Sabi niya, napansin ko po, madumi yung tubig. Ano pa? Madumi yung tubig. Sabi ko, at least alam niya kung ano yung kamamatay niya. Ano po? Pero, ang kamangha-mangha ay yung reklamo ng maraming osisero. Yung maraming osisero. Sabi ng mga osisero, tagal-tagal nating nagantay, di naman tinuloy. Ano pa? Tagal-tagal nating nagantay, di naman tinuloy. What I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, maraming nagmamasid, pero hindi lahat nakikibahagi. Kindly think of the words. Marami ang nagmamasid, pero hindi lahat nakikibahagi. Ibig sabihin, osisero lang. Osisero lang. Recently, there was a pastoral letter from the Patriarch of Jerusalem that this year, they will have no Palm Sunday procession because of the war. Ano po? Because of the war. And he invited all the people that instead of going to the procession, you stay at home and pray. Pray. First, how many among us really believe that prayer really matters? How many? Maraming nagdadasal pero hindi lahat naniniwala. Maraming nagdadasal pero hindi lahat nananalig. Maraming osisero lang. Maraming nanonood lang. Yung iba nga, ang habol lang, mabless yung palaspas. Ano po? Ang habol lang, mabless ang palaspas. Pag tinanong mo, anong gagawin mo dyan sa palaspas na yan? Hindi nila alam kung anong gagawin dyan sa palaspas. Di po ba, no? Mabuti na lang, walang nagduldul ng palaspas sa mukha ng pari kanina. Ano po? Kasi pag sinabi mong i-bless na yung palaspas, gusto nila talagang dinuduldul sa mukha ng pari. Ano po? Kailangan ba yun? Ano po? Yung iba naman, gusto nila basang-basa ang palaspas ng holy water. Ano po? Kaya doon sa ibang parokya, naglagay ng orokan. Ano po? Idaw-daw nyo dyan hanggang saan nyo gusto. Ano po? Ang habol mo lang naman pala ay mabasa. Di po ba? Ano?
Walang pagbabagong buhay. Paulit-ulit ko yung tinatanong, di po ba, ano? Ha? Bakit mo, anong gagawin mo dyan? Ilalagay po sa pinto, Father, para po hindi makapasok ang masamang espiritu. Oh, maganda naman, di po ba, ano? Alam ko yan ang gagawin ng iba sa inyo. Ilalagay sa pinto para hindi makapasok ang masamang espiritu. Ang problema nun, yung nasa loob, hindi na rin makakalabas. Magsama-sama kayong lahat doon. Ano po? Yan ang problema. Naiwan tayo sa pamanhiin. Di po ba, ano? Sa pamanhiin. Kailangan ba talaga natin ng malalaking palaspas? Hindi. Ang palaspas na yan ay nagpapaalala na ang buhay ay maiksi lamang. Pagkalipas ng ilang araw, mabubulok yan. Matutuyo yan. At yan ang katotohanan ng buhay. Kahit gaano ka kasariwa, darating ang araw, ikaw ay matutuyo. Mamamatay. Tandaan mo yan, tingnan mo yan, bantayan mo yan. Baka bukas pa lang, tuyo na. Hindi po ba, ano? Yan ay imahin ng iyong pagkatao. Hindi po ba, ano? Sabi nga ni Bishop Sok, ha? Alam naman natin, pag tayo namatay, mabubulok tayo. Hindi po ba? Yan ang katotohanan ng kamatayan. Ang problema, yung iba, buhay pa lang, tuyo, nabubulok na eh. Ano pa? Ha? Ang kasalanan ang bumubulok sa atin. Marami ang nagmamasid, pero hindi lahat nakikibahagi. Nakatanggap ako ng message. Sabi niya, Father, masama bang ipagdasal na mamatay na ang tatay ko? Masama bang ipagdasal na mamatay ang tatay ko? So I reread the message at ang sabi niya, ang tagal nang may sakit ng tatay ko. Ako lang ang nag-aalaga. Totoo yun, Father. Walang magulang na nagrereklamong pinapalaki ang 5 anak, pero ang 5 anak nagrereklamo na alagaan ng iisang magulang. Yan ang katotohanan. Hello? Walang magulang na nagrereklamo na nagpapalaki siya ng 5 anak. Pero ngayon, ang 5 anak ay matagumpay na, nagrereklamo kung sino mag-aalaga sa iisang magulang. Napakabigat. At ang malungkot na kwento, bakit nabibigatan ang nagdadasal? Bakit humihingi ng panalangin na kung pwede nang mamatay ang tatay ko? Sapagkat 5 kayo magkakapatid, bakit isa lang ang nag-aalaga? Maraming nagmamasid, pero hindi lahat tumutulong. Maraming nakakakita, hindi lahat nakikibahagi. Kahit man lang mag-ambag para sa gastusin, sapagkat mayroong kanya-kanyang pamilya. Karga ng bunso kung sino man ang pag-aalaga. At sabi niya, ang mas mahirap ngayon, Father, yung isang kapatid ko na stroke, sa akin pa rin inaasa. Mga minamahal mga kapatid, ang problema natin ay, alam natin lahat ang nangyayari, pero hindi tayo nakikibahagi. Alam natin, tinanong ko yan, bakit mo pinagdadasal na matigil ang giyera sa gitnang silangan? Ang sagot ng karamihan, kasi Father, tumataas ang presyo ng krudo. Sa madalit sabi, wala kang pakialam sa digmaan. Naapektuhan ka sa pagtaas ng krudo. Kung hindi tumataas ang krudo, wala kang pakialam. Marami sa atin walang pakialam. Mga minamahal na mga kapatid, ang panawagan ng ating pananampalataya ay maging bahagi. Sabi ng isang mayaman, sabi niya, I started buying goods, Father. At sabi ko sa kanya, I hope you are not hoarding.
I hope we are not hoarding so that those who can less afford can still have something to buy. Kasi ang problema ng may kaya, uubusin nila ang lahat ng pwede nilang bilhin. Hindi ba nakakahiya na magpapakarga ka ng gasolina, kitang-kita ka sa camera, at hindi mo binayaran, tinakbuhan mo ang gasolinahan? Hindi ba nakakahiya na meron ka sasakyan, pero wala kang pambayad sa gasolina? Ang kapal ng mukha mo. Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, magandang paalala ito sa akin. Hindi porke kaya mo na bumili ng maraming pagkain, mayroong nga karapatan na aksayahin ang iyong kinakain. Wala tayong natutunan sa COVID, no? Wala tayong natutunan. Kanya-kanya pa rin. Kanya-kanya pa rin. Mga minamahal na mga kapatid, ang panawagan ng ating pananampalataya ay hindi lang ikaw ay magwagayway ng palaspas. Hindi lang ikaw ay gusto mong tamaan ng holy water. Itanong mo sa iyong sarili, wala bang napapabayaan sa sarili kong pamilya? Pinagtatawanan natin marahil o dahil alam na natin ang kwento na pagdating sa huli, marami din ang sumisigaw, ipako yan sa krus. Diba? Ipako yan sa krus. Bakit patuloy ang korupsyon sa ating bayan? Isa lang ang sagot, dahil marami ang nakikinabang. Yun lang ang sagot doon. Patuloy ang korupsyon dahil marami ang nakikinabang. Mga minamahal na mga kapatid. At pag hindi ka naapektuhan, wala ka rin pakialam. Ang nangyayari, pag nabasa mo, pinapasa mo lang. Wala ka rin ginagawa. Di po ba, ano? Kailan na isa sa buhay ang buhay pananampalataya? Father, kaya naman ako namimili kasi ayaw ko naman sabihin ng mga taong ang tanga ko, may pera ako, wala akong nabili. At yan nga ang kadahilanan ng ating pagdiriwang. Na ang Diyos na meron punong-puno, sabi nga sa ikalawang pagbasa, tinalikuran ang kanyang yaman para sa lahat. Kung meron mang katangahan, wala nang tatanga pa sa Diyos. Di po ba, ano? Father, ang sakit mong magsalita. Pero nung ako'y nag-aaral sa seminaryo, araw-araw kong nadidinig yung salitang yun. Palaging sinasabi na aking spiritual director, umaga hanggang hapon, huwag kang tanga. 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 Ano po? Agahan, tanghalian, hapunan, bago ka matulog, tanga. Ano po? At isa lang sinasabi niya, ang ibig sabihin lang nun, ano ang hindi mo naintindihan? Hindi pagmumura ang tanga. Ang ibig sabihin ay, ayaw mong intindihin ang mga dapat mong intindihin. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, ang problema natin, mas malala yung nagtatanga-tangahan kaysa sa tanga. Para lang, walang responsibilidad. Nakakahiyaman ang kwentong ito. Nakakahiyaman. Sarili kong kamag-anak, nanood kami ng sine at bigla siyang nanigarilyo sa loob ng sinehan. At syempre, natigil ang sine. Dumating ang pulis. Siya'y dinadampot. Ano po? Gusto ko sabihin, di ko kilala yan. Di po ba, ano? At nang siya'y tinatanong, alam niyo namang bawal ang manigarilyo sa sinehan. Sabi, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Nakikita mo dyan sa harap. Basahin mo yan. Basahin mo yan.
nakalagay, no smoking. At binasa niya, sabi niya, now showing. Tinitingnan ko. Kasi alam ko naman, graduate ng college ito. Di ba, ano? Ano ibig ko sabihin? Dahil ayaw nating maging responsable, nagtatanga-tangahan tayo. Mga minamahal na mga kapatid, sana walang napapabayaan sa sariling pamilya dahil lang sa tayo ay nagtatanga-tangahan. At ang malungkot na kwento, baka merong mamatay dahil nagtatanga-tangahan. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, 2 questions you need to ask. Nakita mo ba? Ikalawa, naintindihan mo ba? Nakita mo ba? Naintindihan mo ba? Do not forget this. The rich man went to hell not because he was rich, but it is because of neglect. Ang tunay na simbahan ay ang simbahan kung saan ang mga kaanib ay walang napapabayaan. Lalong-lalo na sa sariling tahanan. Inuulit ko, ang tunay na simbahan ay simbahan kung saan ang mga kaanib ay walang napapabayaan, lalong-lalo na sa sariling tahanan. Again, children, I urge you, hindi naman mahirap intindihin ito. Walang magulang na nagreklamo habang nagpapalaki sila ng maraming anak. Pero bakit ang maraming anak nagrereklamo sa iisang magulang na may sakit? The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Look, we pray, O Lord, in this your family, for whom our Lord Jesus Christ did not said, what are you willing to give me if I hand him over to you? They paid him 30 pieces of silver, and from that time on, he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the feast of unleavened bread, the disciples approached Jesus and said, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? He said, go into the city to a certain man and tell him, the teacher says, my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with my disciples. The disciples then did as Jesus had ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at the table with the 12. And while they were eating, he said, amen, I say to you, one of you will betray me. Deeply distressed at this, they began to say to him, one after another, surely it is not I, Lord. He said in reply, he who has dipped his hands into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born. Then Judas, his betrayer, said in reply, surely it is not I, Rabbi. He answered, you have said so. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today, we formally end Lent. Lent is from Ash Wednesday to Holy Wednesday. Tomorrow is already the Paschal Triduum, which is not part of Lent. And Sunday
is the new season, we call it Easter season. If you have listened carefully to the readings, I do not know if you would agree on this, that the readings of today is the saddest compared to the passion narrative. Ito ang pinakamalungkot na pagbasa. Hindi yung si Jesus ay pinagkanulo, tumanggi, si Pedro, bago tumilaw ang manok, hinagupit, ano pa, nagbuhat ng krus, pinako, namatay. Hindi yon. Kung inyong napakinggang mabuti ang pagbasa, ito ang pinakamalungkot. As a priest, for the past almost 28 years, this is the reading that really breaks my heart. I would confess. Why? You have to understand. Have you asked why 30 pieces of silver? We all know Jesus was betrayed for 30 pieces of silver. Hello? But did you know what does it mean to be betrayed for a 30 pieces of silver? We don't know. What's the meaning? In the ancient Hebrew tradition, 30 pieces of silver is the worth of a slave. You want to buy a slave? It will cost you 30 pieces of silver. Can you imagine how Jesus felt that you are only betrayed and valued as a slave, and you have been calling me master? You have been calling me master, and Jesus knew that you are only waiting for an opportunity to hand me over. Di po ba, no? Kaya nga, siguro kung malaki-laking halaga, baka mapapaisip ka, di pa ba, no? Binibiro ko kayo. Di ba? Masakit yung nangabit yung asawa mo. Pero ang kinuha pangit. Di ba? Kasi malaking insulto yun sa iyo. Masakit yung ikaw ay pinagkanulo, pero pinagpalit ka lang sa halaga ng isang alipin. Iyon ang mas masakit. Nakukuha po ninyo? Na hindi natin napapagtuunan ng pansin. Nakita mo lahat ng milagro. Nasaksihan mo lahat. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pera. Di po ba, ano? Siya ang taghawak ng pera. Pinagpalit ka lang sa 30 piraso ng pilak. At yun ang masakit. At kasalo mo siyang kumakain. At sinabi na niya, ipagkakanulo ako. At sinabi niya, sino magkakanulo? Yung sabay na sasaw-saw sa akin. Alam na niya. Di po ba? Ano? Alam niya. Sumausaw siya na sabay. At bigla niya sinabing, hindi ako. Di po ba? Ano? Kung inyong napagtuunan ng pansin, alam po ninyo, hindi tayo kumakain kasalo ang ating kaaway. Kung nandyan ang kaaway mo, hindi mo magawang kumain. Pero nandun, magkasalo kayo. Magkatabi pa rin kayo sapagkat ikaw ang kanang kamay.
Ano ang pinakamasakit na sinabi ni Kristo? Hindi yung Eli, Eli, di ba? My God, why have you abandoned me? Hindi yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit na sinabi ng Diyos ay, sana di ka na lang pinanganak. Wala na sasakit doon. There is nothing more painful on those words. If you read and reread the scriptures, umiyak si Jesus. Tumangi siya sa harapan habang tinitingnan niya ang templo. Tumangi siya nang makita niyang si Lazarus ay patay na. Pero minsan, hindi mo na kayang tumangis sa sobrang sama ng loob. The 3 levels of sorrows is when you cry. The second level of sorrows and when you keep yourselves in silence. Yung nakikita nyo, yung mga tao pag kayo, may dinalaw kayong namatayan at nakakapagkwento pa, hindi pa yan malungkot. Pero pag hindi na nagsasalita, malungkot talaga yan. Malungkot talaga yan. The highest level of sorrow is when the person begins to sing alone. That's why the book of Psalms are prayers of two extreme joy and extreme sorrows. Extreme joys and extreme sorrows. Mga awit, kasi yung masayang-masaya, talagang umaawit yan. Kahit paulit-ulit ang letra. Di pa ba, no? Naranasan nyo yan. Ha? Paggising nyo sa umagang masayang-masaya kayo, yung mag-asawa na may nangyari kagabi. Di ba? Kanta kayo ng kanta. Kahit sala ang letra. Masaya kayo eh. Di ba ba, no? Pero, pag malungkot na malungkot, kumakanta din. Kaya, marami sa mga talata na sinabi ng Diyos na susulat sa aklat ng mga awit. Sana'y hindi ka na lang ipinanganak. Di ba? Yung sabihin sa'yo ng asawa mo, sana hindi na lang ikaw ang naging asawa ko. Di po ba, ano? Pero napakasakit nun na sasabihin sa'yo ng iyong anak, sana hindi ikaw ang nanay ko. Sana hindi ikaw ang naging nanay ko. Di po ba? Kasi yung asawa, namili ka eh. Tinanong ka pa ng pare, sigurado ka pa? Opo. Talaga ba? Opo. 3 beses kang tinanong, hindi po ba? Ano? Opo. Talaga nga. Pero, yung anak, hindi mo naman pinili, di po ba? Ano? Kaya mas masakit yon na yung anak mo magsasabi sa iyo, sana hindi na lang ikaw ang magulang ko. My dear friends, my dear brothers and sisters, you know that Jesus spent the whole evening praying for His disciples. He could have not chosen Judas, but He did. He did. He could have not chosen you, but He did. He could not have chosen me, but He did. Why? Why? Have you asked the question why? For one simple reason. God have not lost His hope in you.
Alam niya ang kakanyahan mong magkamali, pero hindi siya nawala ng pag-asa sa kakanyahan mong magbago. What I'm trying to say, understand the words. May panghihinayang ba ang Diyos tuwing ako'y titingnan upang sabihin, sana di ka na lang ipinanganak? You ask yourself. You ask yourself. You can answer it by examining your life on how you have lived your life. God could have given that life to someone else. But He has given it to you. Because He did not lose hope in you. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Tayo yung mga Judas sa mga bagong panahon. Kung naintindihan mo yon, maintindihan mo ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Na sa gitna ng ating mga pagkakanulo, hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, imagine how you would feel that you are simply valued as a slave. Imagine, how would you feel? You are just being valued as a slave. Is your God worth 30 pieces of silver? It's a good invitation. Worth ba? Worth it ba? Yung pagmamahal ng Diyos sa aking pagkakasala. Regardless, God loves us and have chosen us in spite of knowing how weak we are. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments, teaches others to do so, will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. The first reading reminds us that there are Baals. Baals are God that people worship aside from the real God. Baal are gods people worship aside from the real God. And perhaps, we could ask the question, how would I know if the God I worship is the real God? And the simple answer is, in the Gospel.
anyone who breaks the law is not a real God. There are only 10 commandments. If your God make you break the law, one of them or 10 of them, then definitely He is not a real God. My dear friends, my brothers and sisters, a real God does not need approval from men or from His prophets. A real God will remain God regardless you believe Him or not. A real God remains God whether you pray or not. A real God remains God whether you go to Mass or not. A real God remains God whether you believe Him or not. A real God is the Alpha and the Omega. And if you look through the history, there are those who proclaim they are God. And it's good to us who among them have died and risen from the dead. Who among those who proclaim that they are God have died and have risen from the dead? The answer is no one. Nobody. Only Jesus, who said, "The Father and I are one," the one who died for our salvation, and after 3 days have risen from the dead. The real God we believe is the one triune God. The Father who creates, the Son who redeems, the Holy Spirit sanctifies. That is the real God. The real God is in before us and will remain after us. You were baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And you will be put to rest after you died in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. They don't go to Mass, they don't pray anymore because they tend to believe they are the owner of themselves. And I saw a comment. Someone posted this and said, for a long time, I have not said these words. And what was the words? Lord, please help me. Lord, please help me. When was that words uttered? In the last earthquake. Pag inuga na talaga ang lupa, mapapatawag ka talaga sa Diyos. Di po ba, anak? Pero pag walang problema, parang walang Diyos. Pero sa pang-araw-araw na pamumuhay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Bigyan ko kayo ng halimbawa na mayroong tunay na Diyos. Nasira na ba ang tiyan ninyo? Yung takot na takot kang umutot, baka may sumama. Nasira na ba? Na ang laman ng isip mo ay CR lang. CR. Walang sino man makakatulong sa iyo. Nagmamadali kang umuwi. Hindi ka namimili na sasakyan. Paparahin mo lahat ng dadaan. At pag nakasakay ka na, gusto mong bilisan, pero meron pang bakante, titigil pa ang driver kung saan-saan, gusto mo sabihin, bayaran ko na, pwede bang ituloy mo na lang? Di ba ba, anak? At pag nalubak,
Ano sabi mo? Diyos ko, Diyos ko. Di ba? Ha? Siraan tiyan mo eh. Ano po? Nagmamadali ka. At pagdating mo sa bahay ninyo, walang importanteng tao. Kahit magulang mo, pag binati ka, sabihin mo, mamaya na mama, mamaya na. Di ba? Yung asong sumasalubong sa'yo na dinadampot mo, sasabihin mo, cute-cute, sasabihin mo, alis ka dyan, sipain kita. Bakit? Siraan tiyan mo eh. Di po ba? No? Hindi ka pa nakakapasok ng CR. Bukas na ang zipper mo. Hawak mo na lang. Para pagpasok, ibababa na lang. Di po ba? No? At nang hawakan mo ang doorknob ng CR, nakalak. At may kumakanta sa loob. Di po ba? No? Kinakalampag mo, sabi mo, bilis, bilis, bilis. Di ba? Diyos ko, Diyos ko. Di po ba? No? At nang lumabas, pinalis mo, pag-upo mo, nailabas mo. Anong una mong sasabihin pag nailabas mo? Ha? Salamat sa Diyos. Diyos pa rin ang tatawagin mo. Di po ba? No? Yung mga nagsasabing, hindi ako naniniwala sa Diyos. Nasira lang ang tiyan mo. Diyos na ang tinawag mo. Di po ba? Maiksi lang ang buhay. My dear friends, even doctors cannot heal themselves. I always say this. And even priests cannot forgive himself. No lawyers can win a case before God. Why? We are all nothing before the real God. Regardless how rich you are, regardless how popular you are, regardless of the many monies, titles, name it, before God, you are nothing. You are nothing. Stop worshiping a Baal that will not be able to save you. Stop worshiping a Baal even though he can be made popular by numbers of people. Still the real God remains. Still the real God remains. My dear friends, my brothers and sisters, a real God will never break the law. There is no other God besides Him. That's why you should never use His name in vain. And we must keep Sabbath holy. A God who reminds us that we should honor our mother and father, that we should not kill, that we should not commit adultery, that we should not steal, that we should not bear false witness, that we should not covet thy neighbor's wife, including their husband. Thou shalt not covet thy neighbor's good. A real God is a God who has given us the 10 Commandments, and at the end we will be judged by how much we do and obey the law. Again, my brothers and sisters, try to think about it. Do I really worship the real God? If we fail to do the law, then it means we have a Baal in ourselves. Amen. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, there is no other God than the God who creates, the God who redeems, and the God who sanctifies. Malungkot na balita yun. You will only remember this God during times of trouble. Lord, please help me. Please help us.
Sa Bisaya, Ginoo, tabangi kami. Ano po? Talagang natatawag mo ang Diyos. Ang mahirap doon, hindi ka nagsisimba, pero gusto mong